Ayan, sira ito eh, sira. Kailangan maayos. Tanggal dito. Dito nakapako yan eh. Doon banda, nakapako doon. Kailangan maayos siya. Jack. Tututros. Hello, Jack. Si Brother Harvey. Si Sister Bonso. Sister Bonso, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Titingnan ko lang. Titingnan mo lang. Si Lolo, oh. Ayan, si Lolo, Brother Jun. Tingnan nga natin dito. Oop. Itong nakaraan, itong kubo dito dati nakatira si Lolo John. Mga nakaraang araw, hinakot na namin yung mga gamit sa loob. Dito sa kabila. Dinala namin dyan. Pati yung papag niya o kama. Ngayon ito. Kasi yung mga nakaraang panahon, dito siya. Dito natutulog. Ngayon, dyan, sirain dyan, nilagyan ko lang ng lona eh. May bago ako nilagyan ng lona. Pero doon, may talagang pagka malakas ang ulan, babagsak dito sa baba. Kaya kawawa naman si Lolo, Brother Jun. May ilaw na to. Ayan. Ayun. Huwag ko na tayo yan. Ito sa darating na araw, dito na ako matutulog. Dito na matutulog. Itong mga nakarang araw, doon magkatabi kami ni Lolo dun sa kabila. Magkatabi kami dyan, dun sa kama niya. Magkatabi. Pero ngayon, dito. At iayusin to. Bunso, baka malaglag ka dyan. Dandahan ka lang pagbaba. Okay, akit na akit sa taas. At, naku, delikado. Ingat sa pagbaba. Sige, basta dito. Sa maglinis kayo, Jack. Ayun, tatay naman ako ng study. Ito, may kangkungan dito si Lolo John. May kangkungan kami. Ay, nalo namin kanina sa ulam namin. Nagsabaw ko ng bangus. 2 pirasong bangus. Sinabawan ko. Yan ang tinanghalian namin. Lagyan ko ng luya. Itong lona ni owner type jeep ni Lolo John, hindi pa naayos to. Nakalubog na sa lupa. Megit 1 taon na daw to rito. Nakatenga lang, hindi nagagalaw. At unang-una, wala namang budget para mapaayos. Kasi nga, yung kubo o itong bahay ni Lolo John, pinagawa to nung pandemic o 2020, nahinto ito, hindi natapos, kaya hindi nabubungan. Hanggang sa ganon, nalugi ang business ni Lolo John. Nalugi ang business. Bintana riyan. Saka mailigay ang lakas ng matanda. Brother Lolo John, matanong lang kita. 2020 nagkaroon ng pandemic. Itong pinatayo mong bahay na to, anong nangyari? 2021. At 2021
May pandemic na yun, kasalukuyan na. Eh, naapektuhan yung aking hanap buhay. Ano po ang hanap buhay nyo noon? Paghahalaman Paghahalaman. sa giginto. Ganun ba? Sa panahon na yon, malakas ba kung kayo kumita? Magkano bang kinikita nyo noon? Ang lakas ang kita ko nun. Kumikita ako ng average na 100,000 monthly. Wow. Minsan, may extra pa sa insurance. May insurance pa. Kaya kita ko naman. Tapos nagloko naman yung mga kausap ko. Nabudol ako. Mga kausap sa Transaksyon sa sa halaman. halaman. Nasuba ako. Nabudol ako sa Nabudol. mga Nasuba. buyer sa Laguna. Kaya bumagsak din yung paghahalaman nyo noon. 2021. 2021, nawalan na rin kayo ng hanap buhay, ganun. Bumagsak na ang paghahalaman nyo noon. Pero matagal din yung paghahalaman nyo bago bumagsak. Oo, 2016 lang mag-start ako. 2016 po kayo nag-start. 2016, tapos 2021. Adi umabot din ng nasa 5 taon. 5 taon na may ang paghahalaman nyo. Bukod pa doon, meron pa kayong insurance. Ano pong posisyon nyo sa insurance company? Sa Malayan Insurance ako, connected. Saan po? Saan? Malayan Insurance. Malayan Insurance. Oo, tsaka sa Alpha Insurance. Alpha Insurance. Saan po yan nakabase? Sa Makati, Sa Makati? tsaka sa Manila. Okay. Oo. Magkano pong kitaan noon? Ano pong naging posisyon nyo sa insurance company? Parang independent ako, may sarili akong unit. May sariling unit, independent. Ibig sabihin, ano po ba kayo? Kayong manager ng insurance na yun, na independent? Yun lang sariling unit ko. Ako ang manager. Unit ko, ibig sabihin, kayo ba may-ari ng insurance na Yung sariling affiliate lang. affiliate? Affiliate sa insurance company. Okay. Affiliate ka. Kaya yun, nung kasabay po ba bumagsak yung pag nasa insurance kayo? Kasabay nang bumagsak noong 2021 sa paghahalaman nyo? Dahil may pandemic? Mga 2022, 2023 nung bumagsak yung halaman. 22, 23. 22, year 2022 to 23. Pag yung paghahalaman. Pero yung sa insurance nyo, Continuous naman yun. continuous po. Hanggang anong taon po kayo nasa insurance? 19... Nung ako yung nasa Victory Liner, ang position ko yung insurance manager. Ngayon, ang hawak kong insurance, Malayan Insurance, saka Alpha. Maganda kita sa insurance nung nangyari yung mga tao ko sa halaman, nag-umpisa magloko. 23. 23 na. Nasa insurance pa rin kayo noon. Oo, connected pa rin ako. Pero ano na lang, hindi na ako full time. Okay. Ibig sabihin, hindi ka naka full time na sa insurance, sa paghahalaman ka naka full time. Baga, extra income mo na lang, source of income ang insurance nung naghahalaman na kayo. Okay. Tapos yun lang, bumagsak nga nung hindi natin inaasahan, nung nagkaroon ng pandemic, doon bumagsak lahat. Oo, lahat. Pati sa insurance, wala na rin. Naapektuhan din. Opo. Hanggang ngayon, kailan po kayo natigil sa pag-insurance?
Kasi yung halaman 2022 o hanggang 2023, di ba? Oo. Sabay na kasi nawalan ako ng loob. Eh. Anong hina na po kayo? Oo. Ganun ba? Anong hina na rin kaya to? Nabudol nga. Nabudol ng mga client sa paghahalaman. Oo. Sino-sino po ba mga client nyo noon? Huwag na natin sabihin. Hindi, ano lang po, yung hindi, huwag nyo nung pangalanan. Ano sila, mga matataas pa ng mga... Yung may mga negosyante rin sa Laguna, kumukuha lang ng halaman, magde-deposit lang, hindi naman binabayaran yung balanse. Meron akong isang malaking naging kliyente, ex-mayor ng Andaba, Pampanga. Kinuhanan ako ng malaking halaman. Magkano pong halaga nun? Malaking halaga. Isang halaman ko, 1.3 million. Grabe yung presyo nun ah. Yung iba, mga tig pa 5,000 ang level. Yung iba na bayaran. Pero yung 1.3, hindi na ako binayaran. Ex-mayor ganyo? Oo. Ex-mayor. Candaba, Pampanga. Candaba, Pampanga. Si Jerry Pelayo. Si Jerry Pelayo. Oo. Ngayon, wala na rin sa posisyon yun. Wala na sa... Dati nung panahon ni Gloria Arroyo. Buhay pa naman siguro yun, si Sir Jerry Pelayo. Spokesman siya ni Gloria. Anong panahon ni Gloria Macapagal? Siya ang spokesperson? Si Sir Jerry Pelayo. Eh, ano po ang gusto niyong sabihin kay baka nakikinig o nanonood dito si Sir Jerry Pelayo? Anong gusto niyo? Alam naman niyang meron siyang pagkukulang. Oo. Noong ano po, nakasagsagan na sa kalagayan kayo ng malaking kitaan, meron po ba kayong mga connection na nasa mataas sa posisyon sa gobyerno? Sino-sino po yung mga connection Mga, nyo? mga opisyalis ng PNP, mga politiko. Sino-sino pong mga politiko? Hindi naman masamang banggitin yun. Si ano, nila Dr. Binay, pamilya ni Binay. Dr. Binay. Naging kaibigan niyo po ba sila? Oh, family friend kayo, pamilya ni Dr. Binay. Pati si ano, yung asawa. Si Enrile, nakilala ko rin. Si Enrile, dating senador. Oo, hanggang ngayon, pinanod pa. Buhay pa naman ngayon si Senador Enrile, di ba? Naging customer ko yan, kasama si JJ. Ano po ba ang naging posisyon? Anong posisyon? May posisyon ba si Enrile ngayon? Ang alam ko, hanggang ngayon, presidential advisor siya ni Bongbong. Ayan na lang natin, i-google na natin kung ano talaga ang posisyon niya ngayon. Naging presidential advisor siya ngayon ni President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon naman. Oo. Ngayon, ito po ngayon ang buhay nyo ngayon. Lolo Jun o Brother Jun Ars. Ang buo niyong pangalan ay... Arsenio P. D. Guzman Jr. Ayun, Arsenio P. D. Guzman Jr. O tinatawag ko ng Lolo Jun. O si Brother Jun Arsenio D. Guzman. Yung Jun, yun po ay Junior. Kaya naging palayo nyo ay Jun. Ka-Jun. Ngayon ay Brother Jun. Si Brother Jun Arsenio D. Guzman. Okay. O, sige, sa susunod na lang pong ulit ang interview. Salamat sa inyo po sa inyong pag-unlock sa kunti at maikling interview. Brother Lolo Jun, at salamat sa Diyos. Ngayon ito medyo nakaka-recover ka na.
Sige po, God bless po. God bless. Salamat.